Ngunit ako'y hindi masaya at sadyang iniiwasan ko siya. Noong nakaraang buhay, tayo ang kinainggitan na mag-asawa. Mula high school hanggang sa pagtatapos ng kolehiyo, pagkatapos ng 8 taong pag-ibigan, nagpakasal kami. Pagkatapos, sumiklab ang kanyang karera. Ang kanyang kumpanya ay naging isa sa world's top 500. Ngunit lalo siyang naging abala, araw-araw na maagang umaalis at gabi na umuwi. Akala ko makakasama ko siya hanggang sa pagtanda. Ngunit unti-unti kong napansin na siya ay tila nagbago. Bumaba ang oras na magkasama kami. At lalo siyang naging mapang-astang. Lagi niyang gustong kontrolin ako. Isang gabi, uminom ako kasama ng mga kaibigan at umuwi ng hating gabi. Dumiretso siya sa akin, pinagalitan ako sa harap ng mga kaibigan. Pero wala akong sinabi. Kapag nag-uusap kami, siya ay laging mayabang at dominanteng. Ang dalawa sa amin ay laging isa ang nakaangat ang baba. Ang isa naman ay nakayuko. Nangako kami na lagi kaming magsasama sa mga kaarawan. Sa kaarawan ko, naghanda ako ng hapunan at hinintay siya. Pero sinabi niyang abala sa kumpanya, walang oras. Hindi na siya humihingi ng aking opinyon sa kanyang mga desisyon. At sa kanyang pagiging dominanteng, lagi akong sumusunod at nagtitiis. Hindi ko maintindihan kung bakit ang dating magiliw at kaibig-ibig na batang babae ay naging ganito na ngayon. Nagsisimula akong mag-alinlangan kung may mali ba sa akin. Sa bawat kaarawan niya, inihahanda ko ng maingat ang hapunan at regalo. Siya ay mahilig magtapon ng kumot sa gabi. Lagyan ko ng kumot siya. Para matulungan siya sa kanyang kumpanya, puro ako inuman at pag-inuman. Ang katawan ko ay pumayat at nanghina dahil sa walang tigil na pagod. Siya ay may sakit sa tiyan. Madalas akong magluto ng lugaw at magdala ng pagkain sa kanya. Sa taglamig, ang kanyang mga kamay at paa ay malamig. Hindi ko matiis ang kanyang malungkot na tingin. Lagi kong hinahayaan siyang ilagay ang kanyang mga kamay sa aking bulsa para kumuha ng init. Matagal akong nag-isip kung saan ang mali. Hanggang sa araw na yon, kasama ko si Shuksinro, naghahanda kaming bumisita sa mga magulang sa probinsya. Nakita ko ang kanyang pagod na mukha. Kaya iminungkahi kong ako ang magmaneho. Pero siya ay matigas ang ulo na tumanggi. Sabi niya nakaupo ka lang sa passenger seat. Ako ang magmamaneho. Anong problema sa bundok? Noong kumuha ako ng lisensya. Ikaw, nasa internet cave ka pa kasama ang mga kaibigan mo naglalaro ng AI. Maupo ka. Hindi ka ba nagtitiwala sa pagmamaneho ko? Sa huli, hindi ko siya napakumbinsi at pinayagan ko siyang magmaneho. Pero hindi ko inaasahan na mabangga kami ng paparating na tren. Ngunit sa sandaling malapit na kaming mabangga, bigla ko siyang niyakap ng mahigpit. Hindi ko alam kung gaano katagal. Unti-unti kong binuksan ang mata ko mula sa dugo. Tumingin ako kay Shuksinro sa aking mga bisig, nakita ko ang kanyang mukha na puno ng dugo. Walang malay siya. Biglang sumakit ang puso ko. Pagkatapos, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga taong nagsisikap na iligtas kami. Sa huling hininga ko, sumigaw ako, huwag niyo akong intindihin, iligtas muna ang asawa ko. Pagkatapos, dumilim ang paningin ko, at unti-unting lumubog ang kamalayan. Pero hindi ko napansin. 2 luha ang dumaloy mula sa sulok ng mata ni Shuksinro. Nang magising ako muli, natuklasan kong ako ay na-reincarnate sa panahon ng 2nd taon ng high school. Nakita ko ang class beauty na si Kikian, na may kahihiyan na inabot sa akin ang isang love letter. Bago ako magreaksyon, bigla siyang umalis dala ang isang tumpok ng takdang aralin. Pero umiti lang ako ng bahagya, at may interes na tiningnan ang love letter sa aking kamay. Si class beauty Kikian, mas mabuti pang huwag, kahit papaano, ang asawa ko bago mamatay ay isang school beauty rin. Sa hitsura man o iba pa, siya ay higit na mas mahusay kaysa kay Kikian. Pero kung darating ang araw na makilala ko siya, mas mabuting lumayo ako sa kanya. Naisip ko na sa 2nd taon ng high school ay lilipat siya sa No Isa High School, at parang sumasakit ang ulo ko, hinagod ko ang aking templo. Sa isip ko, naalala ko ang mga eksena bago ang reincarnation. Biglang sumakit ang puso ko. Hindi ko alam kung siya ay nailigtas. Kung maaalala pa niya ako, bagaman ako ay na-reincarnate, ayaw ko na muling makasama siya. Harapin ang ganitong kagipitan. Siguro may iwasan ang aksidente, pero paano ang iba? Sino ang magagarantya na walang ibang aksidente? Kaya sa pagkakataong ito, lalayo ako sa kanya. Siguro kung lalayo kami, walang parehong trahedya na mangyayari sa amin. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampana. Isang matinis na tunog ng kampana ang bumalik sa alaala ko. Nakita ko ang advisor ng aming klase, naka-heels. Lumilitaw sa pintuan ng classroom. Sa kanyang likod, may magandang babae na nakasuot ng puting hoodie. Inayos ng advisor ang kanyang salamin, at sinabi sa babae sa likod, Shuksinro, humanap ka muna ng upuan. Pupunta ako sa opisina para kunin ang iyong libro. Salamat po, guro. Masayang nagpasalamat si Shuksinro. Tumango ang advisor, at umalis muli ng classroom. Pagkaalis ng advisor, lahat ng lalaki sa klase ay nakatingin kay Shuksinro. Kasama ako doon. Pero hindi tulad ng mga mata ng iba na puno ng paghanga, ang aking mga mata ay walang laman. Ang utak ko ay blanko. Bakit siya? Bakit siya maagang pumunta sa No Isa High School? Pakiramdam ko parang masusunog ang sii ko.
At sa sandaling iyon, dahan-dahang lumingon si Shuksinru, diretso ang tingin sa akin. Ang kanyang mga labi ay may napakagaan ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay basa. Chen-chay, nahanap na kita. Sa kanyang isip, biglang sumapit ang mga eksena ng nakaraang buhay. Naalala niya noong aksidente, ako ay walang pag-aalinlangan na niyakap siya. Bago mawalan ng malay, narinig niya ang aking huling hininga na nagsasabi, "Huwag niyo akong intindihin, iligtas muna ang asawa ko." Sa oras na yon, halos lahat ng lalaki ay umaasa na maging katabi ni Shuksinru. Ngunit ako lamang ang eksepsyon. Dahil ang babaeng iyon na isinumpa kong iwasan sa buong buhay ko, hindi ba siya itong si Shuksinru? Sandali, tiningnan niya ako kanina. Bigla akong natauhan. Dapat bago mag third year high school, hindi pa ako kilala ni Shuksinru. Nang makita ko si Shuksinru na diretsong lumalapit sa akin, biglang sumagi sa isip ko ang masamang pakiramdam. Tumayo si Shuksinru sa harap ko, sinulyapan ako, at mumiti sa katabi kong lalaki. "Uy, classmate, medyo mahina ang paningin ko, pwede ba akong umupo sa pwesto mo?" Pwede, syempre. Napalakas ang boses ng lalaki. Tumayo siya agad para ibigay ang pwesto kay Shuksinru, at sa oras na yon, hindi na ako natahimik. Malamig kong sinabi kay Shuksinru, "Marami pang bakanting upuan sa classroom, bakit dito ka pa upo? Gusto mong malaman?" Tumayo si Shuksinru sa tabi, yumuko at mumiti. Bumulong siya, "Napansin ko na kanina ka pa ako tinitingnan, akala ko gusto mo ako." "Ako rin, gusto kita, kaya okay lang bang dito ako umupo?" Kumunot ang noo ko. Sa alaala ko, noong high school si Shuksinru, hindi siya ganito kagaling mangakit. May mali talaga, pero saan? Nang makaalis na ang dati kong katabi. Umupo siya mismo sa tabi ko, at sa oras na yon, pumasok ang advisor at binigyan si Shuksinru ng mga libro. Pagkatapos, nagsimula na ang klase. Umupo ako at nagkunwaring nakikinig, pero patago kong pinagmamasdan si Shuksinru. Hanggang matapos ang klase, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nangyari yon. Pagkatapos ng klase, agad na lumapit ang class president na si Zhang Hao para makipag-usap sa akin. Sinabi niyang gusto niyang ipakilala ang klase kay Shuksinru, pero malamig siyang tinanggihan. Wala nang nagawa si Zhang Hao kundi umalis. At sa oras na yon, biglang humarap si Shuksinru sa akin at mumiti. "Ang ganda-ganda ko, ba't isang buong oras mo akong tinitigan?" Mabilis kong inalis ang tingin at tumingin sa bintana. "Hindi kita tinitingnan." Suminghal si Shuksinru, "Kiray, hindi ako tinitingnan. Bakit sa akin nakadirekta ang tingin mo? Nasabit ba ang blackboard sa pintuan ng classroom?" "Classmate Chen, hindi maganda ang pagsisinungaling para sa estudyante. Bilang katabi mo, may karapatan akong turuan ka ng tamang pag-ugali ng estudyante." Walang emosyon kong sinabi, "Kung namimiss mo, puntahan mo si Zhang Hao. Siyempre siya ang lumapit sa iyo para makipag-usap. Puntahan siya." "Lele, bata pa siya, wala akong interes." Sumimangot si Shuksinru, "Bata siya." Naputol ang sinasabi ko. Dahil naalala ko, kakilala ko lang si Shuksinru, dapat hindi ko alam ang edad at kaarawan ni Shuksinru, lalo na't mas matanda si Zhang Hao sa aming dalawa. Kaya binago ko ang usapan, "Sa itsura mo, mas bata ka sa akin." Mas matanda si Zhang Hao sa akin. Oy, classmate Chen, ang talino mo naman." Ngumiti si Shuksinru, "Tama ka, mas bata nga ako sa'yo. Kaya kung wala ka ring interes sa kanya, wala ring dahilan para maging masigasig ka sa akin." Seryoso kong sinabi. Sa oras na yon, hindi ko na pinansin kung bakit siya maagang lumipat ng school. Ang gusto ko lang ay lumayo sa kanya. Pero bigla siyang nagsalita. "Iba ka. Paano ako naiba?" Nagtatakang tanong ko. "Gusto mo talagang malaman?" Lumapit si Shuksinru sa akin. Sa ganoong kalapit na distansya, ramdam ko ang kanyang paghinga. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang mukha ng babaeng nasa harap ko. Hindi ko maikakaila na napakaganda ni Shuksinru. Kahit noong high school pa lang ito. Lumapit si Shuksinru sa tenga ko at bumulong, "Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Huwag mong sasabihin kaninuman." Kumunot ang noo ko at tumango ng bahagya. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Shuksinru, "Classmate Chen, ako talaga ang magiging asawa mo sa hinaharap." Dahil dito, nanlaki ang mga mata ko. Hindi makapaniwala ang tingin ko kay Shuksinru. Paano niya nalaman na ako ang magiging asawa niya? Anong ibig sabihin ito? Hula ba sa hinaharap o niloloko lang ako? Baka siya rin ay may alaala ng nakaraan at nabuhay muli. Habang nagugulat pa ako, biglang natawa si Shuksinru habang tinatakpan ang bibig. "Okay, niloloko lang kita. Kung sasabihin ko pang sabay tayong namatay. Kaya ako bumalik sa panahong ito, maniniwala ka ba? Kung hindi, okay lang. Pero sa madaling salita, isa lang ang dapat mong malaman." Pagkatapos, tumayo si Shuksinru, ang dalawang kamay ay nasa ibabaw ng mesa. May di matatawarang tono, "Gusto kita, Shuksinru." Sa oras na yon, sobrang komplikado ang tingin ko sa kanya. Kanina, malinaw kong narinig na binanggit niya na namatay na kami ng isang beses. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa ang aksidente sa nakaraan. Pero hindi ko inaasahan na hindi rin nakaligtas si Shuksinru at nabuhay rin siyang muli. Pero desidido na akong iwasan siya sa buhay na ito, hindi lang dahil ayaw ko siyang masaktan muli, kundi dahil hindi naging masaya ang aming pagsasama noong nakaraang buhay. Nakita ako ni Shuksinru na tahimik at nag-isip.
Ah, tama nga, hindi mo pa ako kilala ngayon. Para kang isang blankong papel. Normal lang na hindi mo alam kung paano tumugon. Pero gagabayan kita ng maayos. Nainis ako sa sinabi niya. Ang babaeng ito, napakaloko-loko, gusto na akong lapitan mula pa noong estudyante. Kung ganyan, paano ako makakalayo sa'yo? Hindi pwede, dapat kong takasan ang kamay ng babaeng ito. Kahit na siya ay nabuhay muli, hindi niya alam na ako rin ay nabuhay muli. Kaya maaari ko na lang magpanggap na hindi ako nabuhay muli. Hindi ko kilala si Shoksinru. Hanggat patuloy ko siyang tatanggihan. Tiyak na hindi na mauulit ang mga pangyayari sa nakaraan naming buhay. Sa pag-isip nito, humugot ako ng malalim na hininga at tumayo, malamig na nagsasalita. Shoksinru, kahit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, kung gusto mong sa tabi ko. Magsabi ng mga bagay na hindi naugnay sa pag-aaral, sa tingin ko maaari akong humiling sa guro na magpalit ng upuan. Sa sandaling ito, hindi ko na talaga itinuturing ang batang babae sa harap ko. Bilang asawa ko, siya ay isang bagong lipat na kaklase lamang, pinakamarami ay medyo maganda at kaibig-ibig. Iyon lang. Ngunit ang aking malamig na mga salita ay hindi nagpahinto kay Shoksinru, sa halip. Lalo siyang naging excited. Nakita kong kinagat niya ang kanyang labi at bahagyang tinapik ang aking dibdib gamit ang kanyang daliri ng 2 beses. Chenchi, sigurado ka bang ayaw mong maging katabi ko? Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Kung magiging boyfriend mo ako, makakatipid ka ng 20 taon ng pagsisikap. Hindi, sa buhay na ito hindi mo na kailangang magsumikap. Nang marinig ko yon, halos mapatawa ako. Hindi ko inaasahan na para makuha ako, isang high school student. Gusto niya akong sustentuhan. Kahit alam kong totoo ang sinasabi niya, at ang malambot na pagkain na ito ay talagang masarap. Dahil ang kumpanyang itinatag ni Shoksinru sa nakaraang buhay ay naging isa sa Fortune 500. Ngunit hindi nito mababago ang aking desisyon. Inirapan ko siya at hindi na pinansin. Nang makita yon, galit na sabi ni Shoksinru. Chenchi, alam mo bang napakawalang galang nito sa iyong bagong katabi? Kahit hindi mo alam na ako ang iyong magiging asawa. Tignan mo rin ako. Sinabi kong gusto kita. Hindi ako naniniwala. Na mahuli kita ng 1 beses, hindi kita mahuli sa pangalawang pagkakataon. Sa bagay na ito, pinili kong huwag pansinin. Walang tugon. Kaya't umungol si Shoksinru at tumahimik. Makalipas ang 2 minuto, tumunog ang bell ng klase. Akala ko sumuko na si Shoksinru sa panliligalig sa akin, kaya palihim akong tumingin sa kanya dahil sa pag-usisa. Ngunit isang sulyap lamang, at nakasalubong ko ang mata ni Shoksinru. Umiti siya ng mayabang. Chenchi, nahuli kita, di ba? Sinisilip mo ako. Buti na lang pumasok na ang guro sa silid-aralan. Si Shoksinru ay medyo nagsawalang kibo. Ngunit alam kong patuloy niya akong gagambalain. Kaya sa sandaling matapos ang klase, tumayo ako at umalis sa aking upuan. Sa daan patungo sa palaruan para sa pagtitipon, nakasalubong ko ang aking kaibigan na si Jiangfan. Nakita kong naiinggit siyang nagsabi sa akin, Oy, Chen, ang galing mo. May bagong sobrang cute na babae sa klase natin. Siya ay napakamasigasig sa'yo, pero bagay kayo magkasama, maganda ang dalaga at guwapo ang binata. Sabi ko nang may pag-alipusta, hehe, sa tingin mo lang yan. Ngunit sa susunod na segundo, ang sinabi ni Jiangfan ay nagpatindig ng balahibo ko. Nakita ko siyang parang nakatuklas ng bagong kontinente, sabi niya, tama. Sa tingin ko sa inyo. Hindi ba't magkakilala na kayo dati? Agad akong tumanggi, anong sinasabi mo, pare? Paano ko makikilala si Shoksinru? Ngunit hindi pa rin naniniwala si Jiangfan. Magsisimula sana akong magpaliwanag. Ngunit sa susunod, may narinig akong mga estudyanteng nagkakagulo sa likod. Lumingon ako. Nakita ko si Shoksinru kasama ang ilang babae, at sa harap nila ay nakatayo si class monitor Zhang Hao, nagkakamot ng ulo. Habang nahihiyang may sinasabi, ang mga kaklase ay nag-effort para kay Zhang Hao, at may ilang mahilig sa chismis na babae. Nagkakagulo sa tabi. Kahit tanga, alam na nililigawan niya si Shoksinru. Nang makita ito, parang pinisil ang puso ko. Desidido na akong lumayo kay Shoksinru. Pero bakit nasasaktan pa rin ako kapag may lalaking nanliligaw sa kanya? At sa oras na yon, si Shoksinru ay naiinip sa pangungulit ni Zhang Hao. Ngunit bigla niya akong nakita na nakatayo sa malayo, kaya nagtaas siya ng paa at kumaway sa akin, classmate Chenchai. Pumunta ka rito sandali. Habang nagsasalita, pilya siyang nagkindat sa akin. At ako, nang makita ang tawag ni Shoksinru, kahit sa isip ko paulit-ulit na sinasabi na lumayo, lumayo. Bawasan ang pakikipag-ugnayan sa kanya, ngunit ang aking mga paa ay sumusunod pa rin sa kanya nang hindi ko namamalayan. Tumitig si Shoksinru kay Zhang Hao at malamig na sabi, hindi mo ba tinatanong kung anong klaseng lalaki ang gusto ko? Pagkatapos ay ngumiti at itinuro ako. Gusto ko ang lalaking tulad niya. Biglang tumahimik ang paligid, kahit na ito ang pinakamaingay na oras ng break. Parang nakahiwalay sa mundo, tahimik na nakakatakot. Ngunit ilang sandali lang, naging maingay muli ang palaruan. Ito ba ay pag-amin? Siyempre. Si Chenchai ay magaling sa pag-aaral at gwapo pa. Kahit ang gandang babae tulad ni Shoksinru ay nag-amin kay Chenchai. Hindi ba normal yon? Nagtatalakayan ang mga kaklase. Ngunit si Shoksinru ay nakanguso ang maliit na labi. May ngiti sa kanyang mga labi.
Hindi mahalaga na hindi ko siya kilala, kaya niyang gumawa ng plano para gawin akong boyfriend. Walang mas nakakakilala sa aking personalidad kaysa sa kanya. Kahit unang pagkikita pa lang, ako ay matigas ang ulo. Basta mabait siya sa akin, tiyak mararamdaman ko. Sa pag-iisip nito, si Shuk-sin-ru ay sadyang umiti ng matamis sa akin sa harap ng mga kaklase, classmate Chen-chai. Hindi ko inaasahan na talagang darating ka, mukhang may pakialam ka pa rin sa akin. Sa ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang layunin ni Shuk-sin-ru. Ngunit sasagot ako ng matigas sa pagtanggi, dumadaan lang ako para manood ng kasiyahan, ngunit si Shuk-sin-ru ay nagsabi ng maluwag. Wala akong pakialam, narinig mo naman yon, gusto kita. Nang marinig ko yon, sumakit ang ulo ko. Kung ang sinabi ni Shuk-sin-ru kanina ay baka nagkukunwari lang kay Zhang Hao. Ngayon ay walang alinlangan na isang pagtatapat na. Biglang may mahinang boses ng babae sa gitna ng karamihan, kaklaseng Shuk-sin-ru. Gusto mo rin si Chen-chai? Si Shuk-sin-ru ay biglang nakaramdam ng pagkabalisa. Sino ang makikipag-agaw sa akin ng asawa? Pagkatapos ay mabilis siyang tumingin sa direksyon ng boses. Nakita niya si Kikian, ang class beauty, na nahihiyang nakatingin sa akin at kay Shuk-sin-ru. Bigla akong nagliwanag ang mga mata. Ngayon ay may dahilan na ako para makaalis. Kaya bago pa makareact si Shuk-sin-ru, ako ay kusang bumati kay Kikian. Kamakailan ay napansin kong bumababa ang aking marka sa Filipino. Maaari mo ba akong tulungan sa pagtuturo? Talaga, nagdududang tumingin si Kikian sa akin. Totoo, muli akong sumulyap kay Shuk-sin-ru sa tabi at sunod-sunod na tumango. Noong oras na yon, mukhang mamamaga na ang mukha ni Shuk-sin-ru sa galit. Pero sa huling pagsusulit, hindi ko pa naabot ang iyong marka. Kahit na gusto ko. Ngunit wala akong kakayahan. Si Kikian ay tila naguguluhan. Bagaman gusto kanya, hindi siya kasing matapang ni Shuk-sin-ru. Ngunit kung papayagan siyang magturo sa akin, nararamdaman niyang mas mahina ang kanyang marka kaysa sa akin. Ngunit hindi ako nagmamalasakit sa reaksyon ni Kikian. Tumingin ako kay Shuk-sin-ru. Nakita ko siyang naggangalit ang mga ngipin. Parang may apoy sa kanyang mga mata. Alam kong nagtagumpay ang plano. Sa paghabol sa lalaki, ang pinakamalaking kaaway ng babae ay babae rin. Kung gusto kong lumayo sa kanya, tila ito ay isang magandang paraan. Ngunit bago pa ako makapag-isip pa, sinabi ni Shuk-sin-ru ng dahan-dahan, kaklaseng Kikian, huwag ka nang mag-abala. Ako na ang magtuturo sa kanya ng Filipino. Noon, pareho kaming natulala ni Kikian. Hindi ito ang dapat na script. Hindi ba dapat siya umalis ng galit? Ngunit sa susunod na sandali, hinawakan ni Shuk-sin-ru ang aking kamay. At hinila ako papunta sa maliit na kabubatan ng paaralan. Narinig ko na bago ako pumasok sa silid-aralan kaninang umaga, binigyan ka ng kaklaseng Kikian ng liham ng pag-ibig, tama ba? Ano ang ibig niyang sabihin? Sa totoo lang, hindi ko lubos na maintindihan. Ngunit nang maalala kong dapat akong lumayo sa kanya, tahimik kong sinabi, tama, nasa mesa ko pa ito. Gusto mo bang makita? Ang huling tatlong salita ay sinadya ko. Gusto ko makita. Lele, dahil inilagay mo na sa mesa. Tiyak na wala kang pakialam sa kanyang liham, kaya wala rin akong dahilan para makita. Si Shuk-sin-ru ay malinaw ang pananaw. Kaya bakit mo ito tinatanong? Nagtataka lang ako. Tiyak na hindi mo gusto si Kikian. Bakit mo pa sadyang lumalapit sa kanya sa harap ko? Tiningnan ako ni Shuk-sin-ru mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay nagkonklusyon. Alam ko na. Tiyak na gusto mo rin ako, kaya sinadya mong gawin ito para magselos ako. Masyado kang nag-iisip. Diretso kong tinanggihan. Ngunit sa kasamaang palad, ang ganitong sagot. Ang talagang gusto ni Shuk-sin-ru. Kung gayon, may isa pang posibilidad. Tumingin si Shuk-sin-ru sa akin ng tusong. Sinasadya mong umiwas sa akin, hindi na hindi mo ako kilala. Biglang umugong ang isip ko. At nagkaroon ng pansamantalang blanko. Si Shuk-sin-ru ay naghihinala na kilala ko na siya noon pa. Kaya dumating ang tanong. Hindi pa tayo nagkita dati, paano mo ako nakilala? At nagtanong ako sa mga kaklase. Parang sobrang galing ng iyong marka. Ngunit naaalala ko, noong 3 taon mo, hindi ganyan ang iyong marka. Ang boses ni Shuk-sin-ru ay tila nag-iisa, ngunit lalo akong kinakabahan, patuloy na lumulunok ng laway. Kung kanina ay pahiwatig lamang si Shuk-sin-ru, ngayon ay hayagan na siyang naghihinala. Na ako rin ay ipinanganak muli. Kaklaseng Chen-chai, hindi ka ba dapat magpaliwanag sa akin? Sa wakas, si Shuk-sin-ru ay nakatingin ng mariin sa akin na puno ng pagdududa. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, at biglang nanlamig ang aking likod. Ngunit nang makita ako ni Shuk-sin-ru na ganito, lalo siyang naniwala na ako rin ay ipinanganak muli. Biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Chen-chai, ikaw na walang hiya. Sa sandaling ipinanganak akong muli, pinapunta ako ng tatay ko sa ibang paaralan para lang makasama ka ng maaga. At kusa akong nagpakumbaba para habulin ka. Ngunit ikaw walang hiya, kahit na ipinanganak ka ring muli, sinasadya mo akong galitin araw-araw. Lalong nagalit si Shuk-sin-ru. Nakita ko siyang sobrang malungkot at lalong sumakit ang puso ko. Gusto ko siyang yakapin at aliwin. Ngunit naalala ko ang misteryosong boses bago ang muling pagsilang na nagsabing kung magkasama pa rin kami ni Shuk-sin-ru tulad ng nakaraan, ay maaapektuhan tayo ng batas ng sanhi at bunga at makakaranas pa rin tayo ng sakuna mula sa nakaraan. Kahit isa sa 10,000 ang posibilidad.
Ayaw ko na muling harapin ni Shoksinro ang ganoong kawalang pag-asa. Kaya malamig kong sinabi, nagkakamali ka. Lalong nagalit si Shoksinro. Kung gayon, sabihin mo kung bakit. Kahit ang mga kaklase ay nagsasabing mabilis ang pag-unlad ng iyong marka. Parang ibang tao ka na. Paano mo iyon ipapaliwanag? Nang marinig ko iyon, napabuntong hininga ako ng ginhawa. Kaya sinadya kong tanungin, pinaghihinalaan mo ba ang aking marka? Si Shoksinro ay nagsalita ng dahan-dahan. Tama, tiyak na bigla mong naalala ang mga tanong na ginawa mo noon, kaya mabilis na tumaas ang iyong marka. Habang nagsasalita si Shoksinro, sinadya niyang bigkasin ng malakas ang biglang naalala. Hindi ko ginawa yon. Nag-aral lang ako ng mabuti noong bakasyon sa tag-init. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo akong bigyan ng kahit anong tanong ngayon. Ngunit kung masagot ko ito, huwag ka nang magsabi ng tungkol sa muling pagsilang. Tiningnan ako ni Shoksinro ng puno ng kumpiyansa. Sa isip ko, natanong ko kung mali ba ako sa kanya. Hindi, unahan ko siya ng mahirap na tanong para subukan. Kaya sumang-ayon si Shoksinro at hinila ako pabalik sa silid-aralan at pagkatapos ay sa scratch paper. Isinulat niya ang isang halos pinakamahirap na gramatika na tanong sa high school dahil alam niya na ang pinakamahina ko sa nakaraang buhay ay Ingles. Gawin mo itong tanong. Buong kumpiyansa na sinabi ni Shoksinro, ngayon tingnan natin kung paano ka magkunwari. Gayunpaman, wala akong kahit isang pag-aatubili. Kusang isinulat ko ang tamang sagot sa papel. Biro lang, mas matalino ang isip ko sa panibagong buhay kaysa sa nakaraan. Akala mo ba laro lang ang pagsisikap ko sa pag-aaral? Ang mga tanong na ito sa high school ay parang bata lang. Noong nakita ni Shoksinro na tama ako, bigla siyang nataranta, paano nangyari ito? Baka dahil sa kanyang muling pagsilang. Nagbago ba ang orihinal na timeline? Parang hindi naman imposible. Ngunit sadyang may pagkutya kong sinabi. Sa totoo, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang pinaghihinalaan mo sa akin. Natauhan si Shoksinro at mumiti siya ng matamis, wala. Ako, nakikita ko lang na ang lalaking gusto ko ay napakahusay, masaya ako para sa'yo, hindi ba? Sa sandaling iyon, naniwala na si Shoksinro na hindi ako nabuhay muli. Gayunpaman, hindi siya sumuko sa paghabol sa akin. Lagi niyang naaalala na pagkatapos ng aksidente sa nakaraang buhay, ako na malubhang nasugatan ay sumisigaw. Huwag mo akong alalahanin, iligtas mo muna ang asawa ko. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na siya ang pinakamasaya sa mundo dahil mayroon siyang kasama sa buhay na itinuturing ang kanyang buhay. Na mas mahalaga kaysa sa lahat. Kaya kahit na magkita kami muli pagkatapos ng muling pagsilang, ako ay malamig na parang yelo sa kanya. Hindi siya nagkaroon ng ideya na sumuko. Biglang may naisip si Shoksinro, ngayon ang asawa ko ay 17 taong gulang pa lang. Kaya pala siya malamig sa akin, tiyak na hindi ko natamaan ang tamang lunas. Dahil sa edad na ito, ang mga lalaki ay naghahangad ng romansa. Ang pagiging direkta ko ay tiyak na magpapaisip sa kanya na kakaiba. Paano kung humingi ako ng tulong sa iba para magplano? Kaya agad na hinanap ni Shoksinro ang dati niyang matalik na kaibigan na si Lin Xiahua. Dahil sa nakaraang buhay, alam na alam ni Shoksinro ang kanyang mga hilig. Kaya mabilis silang naging matalik na magkaibigan. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Shoksinro kay Lin Xiahua at hindi nagdalawang isip si Lin Xiahua. Direkta niyang iminungkahi na simulan ni Shoksinro sa mga gusto ko. Kaya nang umupo ako sa silid-aralan sa tanghali, inilapit ni Shoksinro ang kanyang ulo. Chenchay, ako ay nagkamali, okay? Inaamin ko na ang sinabi ko noon tungkol sa muling pagsilang. Na ikaw ang magiging asawa ko sa hinaharap, lahat ay gawa-gawa ko. Hindi ko maiwasang tingnan siya ng may pagdududa. Ano na naman ang gusto niya? Pusang itinanggi ang katotohanan ng muling pagsilang, tiyak na may panibagong pakana. Habang iniisip ko pa ang layunin ni Shoksinro, inilapit niya ang kanyang mukha at malambot na sinabi, kaya kausap kita. Hindi ka ba pwedeng maging mas mainit? Kahit papaano, katabi mo ako, di ba? Kahit may pagdududa ako, tumango ako ng bahagya. Kumurap muli si Shoksinro sa akin, bilang kaklase, pwede ko bang ibahagi ang gusto ko sa'yo? Alam kong wala akong pagpipilian na tumanggi, dahil ang kanyang mga salita ay talagang mahusay. Bilang kaklase lang, hindi isang taong muling nabuhay, hindi rin asawa sa hinaharap, at hindi pa manliligaw. Kaklase lamang. Kaya nagtanong ako ng walang magawa, ano yon? Pagkatapos ay mula sa ilalim ng desk. Kinuha ni Shoksinro ang kanyang telepono na may nakakabit na earphone, at binigyan ako ng isang earplug, isang kantang gusto kong pakinggan. Sa narinig, tiningnan ko si Shoksinro ng may pagdududa. Ang babaeng ito ay napakalayo ng ikot para lang pakinggan ko ang kanta. May mali, kailangan kong mag-ingat. Pagkatapos ay isinuot ko ang earphone ng may pag-aalinlangan, at isang pamilyar na musika ang pumasok sa aking tainga. Ito ang paborito kong kanta sa nakaraang buhay. Nagulat ako sa loob, hindi maganda, baka pinaghihinalaan pa rin ako ng babaeng ito. Nagsisimula na naman siyang subukan ako. Kaya palihim kong tiningnan si Shoksinro at nakita ko siyang umingiti ng matamis. Na may bahid ng tuso sa ngiti. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Gustong-gusto ko ito. Gayunpaman, habang naghihintay si Shoksinro na sumagot ako at magpatuloy sa pagbuo ng mas maraming usapan, tinanggal ko na lang ang earphone.
At itinuro ang aklat sa harap ko, salamat, maganda ang kanta, pero kailangan kong mag-aral ng mabuti. Dahil hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ko. Pagkasabi ko, ibinalik ko na lang ang tingin sa aklat, at naiwan si Shuxinru na unti-unting naging bato. Tulala at hindi alam kung ano ang gagawin. Huminga si Shuxinru ng malalim, pagkatapos ay tumayo at umupo sa tabi ni Lin Xiaohua at mahinang sinabi. Xiaohua, nabigo pa rin ako. Mas gusto pa ni Chen Chai na tumingin sa aklat kaysa sa akin. Si Lin Xiaohua ay walang magawa. Siyempre mabibigo ka sa ganyan, nakita ko na lahat. Malungkot na sabi ni Shuxinru. Hindi ba sinabi mo na ibigay ang gusto niya? Ito ay pinaghirapan ko, lihim kong nalaman ang kantang gusto niya. Sa tanghali pa ay dinownload ko para pakinggan niya. Parang nabigo si Lin Xiaohua, ang sinabi kong ibigay ang gusto niya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam mo ba kung anong uri ng babae ang gusto niya? Tulad ng mga mature na babae, mga cute na babae. Kahit ang mga tipo ng tsaa. Nang marinig ito, pagsubok na sabi ni Shuxinru, parang narinig ko sa iba na gusto niya ang mga cute. Iyon ay napakadali, sa halip na aktibong lumapit, mas mabuting hayaan kang lambingin, mag-develop ka bilang isang cute na babae, di ba? Sa isang iglap, natahimik si Shuxinru, kahit na ang kanyang itsura at personalidad ay ganoon niya, pero mula nang maging siya ay naging imahe ng isang malakas na babae. Ngayon napapahabain siya, talagang mahirap para sa kanya. Gayunpaman, sa hapon habang nag-aaral, paminsan-minsan ay tumitingin si Shuxinru sa akin. Hanggang sa uwian, biglang nagtanong si Shuxinru. Chen Chai, pag uwi mo, gusto mo bang maglaro sa palaruan? Nang marinig ko ito mula kay Shuxinru. Naalala ko rin ng paunti-unti, dati halos araw-araw pag uwi, naglalaro ako ng basketball ng 2 oras at kalahati bago umuwi sa dormitoryo. At sa nakaraang buhay, nakilala ko rin si Shuxinru sa pamamagitan ng basketball. Kaya lang pagkatapos ng muling pagsilang ay mas madalas akong pumunta doon. Kaya para hindi maghinala si Shuxinru. Sinadya kong sabihin na maglalaro muna ako ng ilang sandali bago bumalik sa dormitoryo, pero wala kang pakialam doon. Ngumiti si Shuxinru ng matamis. Kapag naglaro ka, pwede ba akong sumigaw ng cheer para sa'yo? Pagkatapos ay inilapat ang kanyang hinlalaki at hintuturo sa kanyang dibdib, parang gumagawa ng puso. Sandali akong hindi napigilan ang pagtawa, hindi ko inaasahan na ang dating malamig at matigas na babaeng presidente ay sasabihin. Gusto mong panoorin akong maglaro at pagkatapos ay gumawa pa ng puso. Pero sa sandaling iyon, naalala ko ulit. Noong nakaraang buhay, madalas din akong nilalambing at inaasar ni Shuxinru. Hindi maganda, baka sinusubukan niya na naman ako. Kaya nagpanggap akong kalmado at sumulyap sa kanyang daliri. Pasensya na, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, pagkatapos ay umalis na lang ako. Nang makita ito, si Shuxinru ay parang iyak na, gusto niyang sampalin ang sarili. Sa simula ay maayos naman ang kanyang paglalambing. Pero sa taong 2010, wala namang ganyang paggawa ng puso, pagkakamali, hindi pa rin siya sanay sa kasalukuyang panahon. Kinabukasan ng umaga ay may pagsusulit sa pagtasa, para sa akin ito ay napakadali, pero para kay Shuxinru ay mas mahirap pa sa umakyat sa langit. Sa wakas natapos ang pagsusulit, nakahina ng maluwag si Shuxinru at planong yayain ako na kumain. Sabay-sabay naming tingnan ang mga sagot, pero hindi niya inaasahan na ang class beauty na si Kikian ay mauuna sa kanya. Nakita ko si Kikian na nahihiyang nagtanong sa akin. Classmate Chen Chai, kumusta ang iyong pagsusulit sa pagtasa? Paano kung sa oras ng pagkain? Sabay tayong pumunta sa cafeteria para tingnan ang mga sagot. Nang makita ito, si Shuxinru ay medyo nagalit. Ang babaeng ito ay hindi lamang sumulat ng liham pag-ibig sa aking asawa. Ngayon ay inaanyayahan pa siya na kumain, tiyak na may masamang balak siya. Kaya si Shuxinru ay nagbabantang tumingin kay Kikian at sinabi. Hindi pwede, sinabi ni classmate Chen Chai na sabay kaming kakain ng tanghalian. Pero bigla akong sumingit sa tabi, hindi ko naman sinabi yon. Siyempre, paano ko siya bibigyan ng pagkakataon na lumapit sa akin? Agad na napamura si Shuxinru sa galit, hindi niya inaasahan na sasaktan ko siya. At ako ay tumakas sa pagkakataong iyon. Sa gabi, nang malaman ng ina ni Shuxinru na hindi maganda ang kanyang resulta sa pagsusulit. Kaya galit na galit siyang nagbigay ng ultimatum kay Shuxinru na pagpasyahan na namin ng iyong tatay, kung sa pagsusulit sa buwan ay hindi ka makikita ang may pag-unlad. Bumalik ka na lang sa probinsya para mag-aral. Agad na napaiyak si Shuxinru, tapos na, talagang tapos na ito. Kinabukasan ng umaga, si Shuxinru na hindi nakatulog ng maayos ay nagkasakit. Nakita ko siyang kumukuha ng tissue. Habang nag-iisip ng malungkot, noong nagkasakit ako dati, lagi akong inaalagaan niya ng mabuti, kinakausap ako. Pero ngayon, wala na akong alaala sa kanya, ano pa ang inaasahan ko? Kapag masama ang pakiramdam. Lahat ng naaalala ay nakakalungkot. Bumuntong hininga si Shuxinru, sumandal sa kanyang desk. Para gumaan ang kanyang nahihilo na ulo. Pero nang pumasok ako sa classroom at makita si Shuxinru na mukhang masama dahil sa sipon. Napakasakit din sa pakiramdam ko. Mahal na mahal ko siya, pero hindi ko maaaring ipakita ang aking nararamdaman.
Pero nang makita ko si Shuksinru na hindi tumitigil sa pagbahing, hindi ko napigilan na pumunta sa klinik at kumuha ng isang kahon ng gamot sa sipon at inilagay sa desk ni Shuksinru. Pagkatapos, sumulyap ako sa kanya ng walang pakialam at mahinang sinabi, kung may sipon ka, uminom ka ng gamot. Pagkasabi, bumalik ako sa aking upuan. Agad na natuwa si Shuksinru dahil ang pamilyar na berdeng pakaging na ito ay ang gamot na iniinom niya tuwing may sipon siya. Classmate Chenchai, alam ko na kung bakit mas huli kang pumasok ngayon kaysa karaniwan. Umupo si Shuksinru ng tuwid. Tiyak na nakita mo akong may sipon at pumunta ka sa klinik para kunin ako ng gamot, tama ba? Pero nanatili akong tahimik. Ang aking mga mata ay nakatitig din sa libro pero hindi ito makakaapekto sa haka-haka ni Shuksinru. Tiyak na ganito iyon. Kung hindi, bakit ako magdadala ng gamot sa sipon ng walang dahilan? Tiyak na nag-aalala ako sa kanya. Pagkatapos, masayang umalis si Shuksinru sa kanyang upuan upang kumuha ng mainit na tubig at ininom ang gamot. Pero nang makita ang aking malamig na anyo, siya ay tumawa at nang asar, classmate Chenchai, kung gusto mo, sabihin mo ng matapang. Kung gusto mo akong ligawan, hindi naman ako tatanggi. Nang marinig ito, napailing ako sa kanya. Sino ang gustong manligaw sa sinuman? Tiyak na alam ng lahat sa klase. Sa sandaling iyon, nakita ko si Jiang Fan na pumapasok sa classroom. Habang bumabahing, kaya sinabi ko kay Shuksinru, nga pala, para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa tingin ko kailangan kong magpaliwanag, ang gamot na yon ay para kay Jiang. Kaya pagkatapos ng klase, mas mabuting pumunta ka sa klinik para kumuha ng isa pang kahon ng gamot para sa kanya. Nang marinig ito, si Shuksinru ay napakaawa, ako, isang napakagandang babae. Hindi ba ako katumbas ng matalik mong kaibigan? Nang makita ko ang malungkot na mukha ni Shuksinru, napabuntong hininga ako sa aking puso. Dahil alam ko na ang magiging wakas ng pagsasama ay trahedya, mas mabuti na lang na mag-distance mula sa simula. Pero sa pag-aaral sa gabi, nang makita ko si Shuksinru na natutulog sa desk, nag-alala pa rin ako na baka siya ay lamigin muli. Kaya hinubad ko ang aking jacket. At tinakpan si Shuksinru. At lahat ng ito ay nakita ni Lin Xiahua. Pagkatapos ng klase, umuwi na ako. Sa oras na yon, marahang ginising ni Lin Xiahua si Shuksinru na natutulog pa. Shuksinru, ang galing mo. Pero si Shuksinru ay naguluhan. Ano ang nangyari? Nakatulog ba ako? Mahiwagang sabi ni Lin Xiahua, damhin mo ang iyong balikat. Aking balikat. Hindi ba ito ang jacket ni Chenchai? Kinuha ni Shuksinru ang damit. At naghanap sa paligid ng aking anyo, gustong ibalik ang damit. Pero si Lin Xiahua ay parang tangang tumingin kay Shuksinru. Hindi ka ba nagising ng maayos? Ngayon ay Biyernes, matagal na siyang umuwi. Bumulong pa si Lin Xiahua, pero sayang, talagang nag-aalala siya sa'yo. Isuli mo na sa kanya ang damit at sabihin mo ang nararamdaman mo, baka sakaling makuha mo na siya. Sayang nga lang at malamang umuwi na siya ngayon. Biglang lumiwanag ang mukha ni Shuksinru. Hindi sayang, hindi naman sayang. Ang sinabi ni Lin Xiahua ay nagpaalala sa kanya. Pwede niyang gamitin ang dahilan ng pagsusuot ng damit para lumapit sa akin. Kahit umuwi na siya, ano naman? Alam niya ang daan patungo sa bahay ko. Mas pamilyar pa siya rito kaysa sa daan pauwi sa sarili niyang bahay. Hindi lang alam kung magugulat kaya ang asawa ko kapag nakita ko. Sabado ng umaga, nagbabasa ako ng libro sa loob ng kwarto at umuulan naman sa labas. Biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ko ito, si Shuksinru pala ang nakatayo sa labas. At basa pa ang kanyang buhok. Ngumiti si Shuksinru sa akin ng matamis. Salamat sa damit mo. Hindi ko inaasahan na ganoon ka mag-alala sa akin kagabi noong klase. Kinuha ko ang damit mula sa kanya. Pero nakita kong walang dala si Shuksinru. Nang marinig kong lumalakas ang ulan sa labas, nagtanong ako ng may kunot na noo. Wala ka bang dalang payong? Agad na sumagot si Shuksinru. Kaklas Chenchai. Kanina lang noong umakyat ako. Nagreklamo pa ako kung gaano kabilis ang ulan. Baka malas lang talaga ako. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko nabasa ang damit mo. Sa pagtingin sa nerbiyos na mukha ng babae, hindi ko sinasadyang pigain ang damit sa aking kamay. Talagang walang kahit isang patak ng tubig. Pero basa ang kanyang mga hibla ng buhok. Bobo ba siya? Kahit na ganoon ako kalamig sa kanya, bakit siya nagmamalasakit pa? Mas gusto niyang mabasa na lang siya kaysa mabasa ang damit. Hindi ba niya alam na hindi pa gumagaling ang kanyang sipon? Sa sandaling iyon, parang may sumaksak sa puso ko, hindi maipaliwanag ang sakit. Tiningnan ko si Shuksinru. Pumasok ka muna. Pagkatapos, diretso akong pumasok sa banyo. Masayang sumunod si Shuksinru. Ayan na. Anong ginagawa mo? Nang makita niyang nagbasa ako ng tuwalya sa mainit na tubig at inabot sa kanya. Lalong lumawak ang matamis ng ngiti ng babae. Ngunit sa susunod na segundo, kumuha ako ng payong at inabot sa kanya. Malamig kong sabi, maaari ka nang umalis. Biglang na-freeze ang matamis na ngiti ni Shuksinru. Pero wala akong ekspresyon na nagpaliwanag. Kung para isuot mo lang sa akin ang damit, pwede ka nang umalis ngayon. Nagmuso si Shuksinru. Bakit naman? Hindi mo man lang ako iiwan sa inyo kahit saglit. Napaisip na lang ako sa loob. Noong nakaraang buhay, hindi ba't maraming beses ka nang pumunta? Pero tuloy pa rin ako sa pagpapaliwanag.
Wala si Itay, kaya hindi maganda ang impresyon. At may gagawin pa ako. Ngunit bago pa pumunta si Shuksinru, pinaplano na niya ito. Paano siya madaling sumuko? Kaya nagkibit balikat na lang siya. Anong masamang impresyon? Wala naman akong pakialam, ano nang takot mo? Huwag kang mag-alala. Gawin mo lang ang gagawin mo. Tiyak na hindi kita aabalahin. Masyado akong masunurin. Nang makita kong ganoon na ang sinabi ni Shuksinru, hindi ko na rin siya maipagtabuyan kung hindi ay masyado na akong mapagkunwari. Ngunit biglang may naalala akong napakahalagang tanong. Mula nang makita ko si Shuksinru sa bahay ko, hindi ko pa natanong kung paano. Nalaman niya ang address ko. Hindi ito pwede. Kung hindi ko itatanong, tiyak na magdududa na naman siya. Kaya nagkunwari akong interesado. Na pala, paano mo nalaman ang bahay ko? Pero may dahilan na si Shuksinru. Diretso niyang sinabing nagtanong siya sa mga kaklase. Pagkatapos, hindi ko na siya pinansin. Kumuha na lang ako ng magazine sa sala at pumasok sa kwarto. Ngunit sumunod din sa akin si Shuksinru. Umupo ako sa upuan at basta na lang binuksan ang magazine. Wala akong pakialam sa laman ng libro. Dahilan lang ito para hindi ko siya pansinin. Ngunit sandali lang siyang tahimik. Biglang nanlaki ang mga mata niya at tiningnan ako ng exaggerated. Kaklase Chenchay, ito ba ang binabasa mo? Hindi ko napansin ang kakaibang tono ni Shuksinru. Basta na lang akong sumagot. Pampalipas oras lang. Kahit ano nang gusto kong basahin, binabasa ko. Walang masama kung marami kang alam sa mga bagay na interesado ka. May komplikadong ekspresyon si Shuksinru na itinuro ang pabalat. Pero bakit mo ito pinag-aralan? May problema ka ba doon? At saka ko lang na-realize na may mali na. Kaya sinundan ko ang tinuturo ng daliri ni Shuksinru. Nakita ko ang malalaking letra sa pabalat. Pag-aalaga sa kalusugan ng lalaki. Ipapaliwanag ng eksperto para sa'yo. Biglang namula ang mukha ko. Pinigilan ni Shuksinru ang tawa at naughty na sabi, Kaklas Chenchay. Bakit mo ito pinag-aralan? May problema ka ba? Hindi ko napigilan ang pag-ikot ng aking mga mata. Nagdududa siya na may problema ako. Sa mundong ito, sino pa ba ang mas nakakakilala sa akin kaysa sayo, Shuksinru? Pagkatapos, umupo si Shuksinru sa tabi ko. Hindi ko namalayan, inilapag niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Ngunit bago pa ako magalit. Unang tumawa si Shuksinru. Mahina ang mata ko, kaya ganito ko makikita ng malinaw ang magazine. Hindi ba pwede? Diretso akong tumanggi. Kung gusto mong manood, ikaw na lang ang manood. Tapos inilapag ko ang magazine sa harapan niya. Medyo naiinis na pinisil ni Shuksinru ang kanyang labi. Gusto niya akong makita, hindi ang magazine. Ngunit nang makita niyang may horoscope, palad, at iba pang bagay ang magazine, biglang may naisip siya. Kaklas Chenchay, halika rito at tingnan mo ito. Kahit natatakot ako na baka may gawin si Shuksinru. Inilapit ko pa rin ang aking ulo. Itinuro ni Shuksinru ang magazine at parang isang manghuhula na umiling-iling. Gusto mo bang subukan itong horoscope o palad? Marami akong alam dyan. Kanina noong makita niya ang pahinang ito. Biglang nagkaroon siya ng inspirasyon. Sa tingin niya, magugustuhan ito ng 18 taong gulang kong sarili. Dahil maraming estudyante sa panahong ito. Kapag nalaman nilang tugma ang horoscope o zodiac nila sa gusto nila, natutuwa sila ng palihim. Nagtataka kong tiningnan si Shuksinru. Paano ko malalaman na may ganito siyang kakayahan? Kung ayaw mo maniwala, ibigay mo sa akin ang kamay mo, magtatala ako para sa'yo. Nang makita ni Shuksinru na hindi ako naniniwala, kinuha niya ang kamay ko at inilagay sa kanyang palad at hinimas-himas ito na parang alagang hayop. Pero nang makita ko ang kanyang mukha na parang lasing sa kasiyahan, naiinis tuloy ako. Ito ang tawag mo sa pagsasabi ng kapalaran. Nang makita ni Shuksinru na may napansin akong kakaiba, bigla siyang kinakabahan. Pagkatapos ay naalala niya na estudyante lang ako sa high school. Kaya sinimulan niya akong lokohin, sinabing kailangan niyang damhin ng mabuti para malaman ang aking kapalaran. Tumingin ako sa seryosong mukha ni Shuksinru at mumiti ng bahagya. Ano na lang ang nahulaan mo? Nagpanggap si Shuksinru na isang engkantado, ginagalaw-galaw ang kanyang daliri sa aking palad. Tignan mo, nakuha ko na ang hula para sa'yo. Ang iyong swerte sa pag-ibig ay tumataas sa mga nakaraang araw. Nang makita ko ang kanyang seryosong ekspresyon, pinigilan ko ang aking tawa. Paano ito tumataas? Isipin mo, may nakilala ka bang babae sa mga nakaraang araw? Sabi ng palad, ang babaeng ito ay iyong tadhana. Si Shuksinru ay tila may basehang pagsusuri. Nang marinig ko ito, alam ko na kung ano ang gusto niyang sabihin. Kaya mahinahon kong tanong, sasabihin mo bang? Ang babaeng iyon ay ikaw. Galing talaga ni Chenchay, karapat-dapat na valedictorian. Nahulaan mo ito. Pumitik si Shuksinru ng kanyang daliri at lumapit sa akin, malambot na sinabi. Tingnan mo, kahit ang palad ay nagsasabi nito. At sinusundan pa kita ngayon. Bakit hindi mo na lang ako tanggapin? Napailing ako, gusto kong tumanggi. Pero nang makita na kahit pagkatapos ng muling pagsilang, ang kanyang damdamin para sa akin ay nanatiling pareho, nakaramdam ako ng awa. Ngunit sa sandaling iyon, may bumukas na pinto sa labas at pumasok ang tatay ko. Bigla kong inalis ang kamay ko at sasabihin sana. Pero si Shuksinru ay tumayo muna at magalang na bumati sa tatay ko. Magandang araw po, tiyo. Ako po ay kaklase ni Chenchay at katabi niya sa upuan. Ang pangalan ko po ay Shuksinru.
Tumango ang tatay ko pero nangunot ang kanyang noo. Nang pumasok siya, nakita niya ang aming mga kamay na magkadikit. Ang ganitong malapit na kilos ay hindi normal para sa mga ordinaryong kaklase. Naiintindihan ni Shuksinro ang iniisip ng tatay ko, kaya nagpaliwanag siya na inutusan siya ng guro na tulungan siya sa Filipino. Nag-aaral lang daw sila. Nang marinig ng tatay ko na ito ay utos ng guro, napahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, nang makita ni Shuksinro na huminto na ang ulan, nagpaalam siya. Tumingin ako sa kanyang papalayo na figura, at nakaramdam ng komplikadong damdamin. Alam ko na ang babaeng ito, kahit na muling isilang, ay mahal pa rin ako. Pero para hindi na maulit ang trahedya, kailangan kong maglayo. Ang ganitong salungat na damdamin ay mahirap para sa akin. Kinabukasan ng umaga, dinala ko ang mga handa at pumunta sa Liuan Cemetery. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng aking ina. Dahil kailangan pumasok sa trabaho ang tatay ko sa pabrika, sabi niya na mauna na ako. Nakita ko ang lapida ng aking ina. At inihanda ang lahat. Dumating din ang tatay ko. Tinapik niya ang aking balikat. At may mabigat na tonong sinabi, makikipag-usap ako sa iyong ina. Nang umalis ako sa pwesto, nakita ko si Shuksinro na nakatayo sa likod ng tatay ko, may hawak na puting krisantemo. Mahinang sabi ni Shuksinro, nagkataon na sumakay ako ng taxi at dumaan sa inyong bahay, at nagkataon na lumabas ang tiyo. Tapos nagkataon na dumaang ako rito. Kaya sumabay na lang ako. Pagkatapos, ibinigay niya sa akin ang bulaklak. Ibigay mo ito kay tita. Nag-alinlangan ako saglit pero tumango ako at inilagay ang bulaklak sa tabi ng lapida. Pagkatapos, hinila ako ni Shuksinro sa isang tabi at seryosong sinabi, sa loob ng taxi, sinabi sa akin ng tiyo ang isang bagay. Ano yon? Mahinahon kong tanong. Sabi niya, kung siya ay magkakaroon ng pagkakataon na magsimula muli, hindi niya hahanapin si tita. At lalayuan siya ng malayo. Kahit hindi siya lumayo, protektahan na lang niya siya ng tahimik. Pero sa tingin ko, hindi tama yon. Tumingin ako sa seryosong mukha ni Shuksinro at nanahimik. Sabi lang ng tiyo kung siya ay magsisimula muli. Pero naisip ba niya kung ano ang gagawin ng iyong ina kung siya ang magsisimula muli? Sa tingin ko, mahal pa rin niya ang tiyo. Ang tono ni Shuksinro ay matatag. Nang marinig ko ito, may biglang pag-iling sa aking puso, pero pinilit kong manatiling kalmado. Hindi ka ba natatakot na mangyari ulit ang parehong bagay? Sumilip si Shuksinro sa akin at walang pakialam na sinabi. Natatakot, pero ano ang silbi ng takot? Mahal ko siya ng husto. Bakit ako matatakot na magkasama kami? Kung wala akong lakas ng loob na makasama siya, ano ang saysay ng muling pagsisimula? Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Suminghot si Shuksinro at tumingin sa akin na may malabong mata. Kahit ano pa, susubukan ko. Ayaw kong makita ang lalaking gusto ko na kasama ang ibang babae. Ang mga salita ni Shuksinro ay nagdulot ng iba't ibang damdamin sa aking puso. Sa totoo lang, ayaw ko rin siyang makita na kasama ang ibang lalaki, kahit na nilalandi lang siya. Sa muling pagsisimula, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kaya dapat ko ring subukan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nagbago ang aking mundo. Pagkatapos ng pag-aalay, sumakay ng taxi ang tatay ko pabalik sa pabrika. Ako naman at si Shuksinro ay naghintay ng matagal. Pero walang dumaan na taxi. Kaya naglakad kami patungo sa istasyon para sumakay. Inilagay ni Shuksinro ang kanyang mga kamay sa likod. At tumingin sa akin ng may pagtitiwala. Sa panahon ng mahinang ulan, ang paglalakad kasama ang taong gusto mo. Ito talaga ang pinakamagandang bagay at ganitong pagkakataon ay napakabihira para kay Shuksinro. Walang trabaho o kontrata, ako lang, nang dumaan ako sa isang maliit na tindahan. Tumigil ako at nagtanong, uminom ka ba? Ito ang unang pagkakataon na ako ang unang kumilos sa kanya mula nang ako ay muling isinilang. Si Shuksinro ay nagulat. Pagkatapos ay ngumiti siya ng matamis, sige, ikaw ang mag-imbita sa akin. Bahagyang tumango ako. Pagkatapos ay pumasok ako sa tindahan, at hindi sinasadyang kukunin ang masayang inumin ng taba, dahil noong nakaraang buhay, ito ang paboritong inumin ni Shuksinro. Ang refrigerator sa bahay ay puno ng cola, ngunit sa oras na ito, si Shuksinro ay agad na nagsara ng payong at pumasok, mineral water na lang Noon ko lang naalala na noong nakaraang buhay, si Shuksinro ay uminom ng sobrang cola at kalaunan ay sumakit ang kanyang ngipin. Kaya kumuha ako ng 2 bote ng mineral water at iniabot ang isa kay Shuksinro. Kinuha niya ito. Ngunit diretsyo niyang inilagay sa maliit na bag na nakasabit sa kanyang balikat. Ito ang unang regalo na ibinigay sa akin ni Chenchay. Kailangan kong ingatan ito ng mabuti. Kapag inilabas ko ito sa hinaharap, tiyak na magiging matamis ito. Sa pagtingin sa kanyang mayabang na hitsura, hindi ko napigilan na asarin siya. Kaya sinadya kong sabihin, ang tanging bagay na kayang tumagal ay alak. Ang mineral water na matagal nang nakatago ay magkakaroon lamang ng uod. Nanginginig ang kamay ni Shuksinro. Muntik na niyang ihagis ang mineral water sa lupa. Chenchay, ang sama mo. Kung sama, bakit ka sumusunod sa akin? Wala akong magawa dahil gusto kita. Sayang, kahit anong habol ko, hindi ka pumapayag. Ngunit okay lang, kahit paano mo ako tanggihan, susundan pa rin kita. Ngumiti ako ng bahagya, binuksan ang payong at naghanda ng umalis.
Nang makita ito ni Shoksin-ru, direkta siyang sumiksik sa ilalim ng aking payong. Ngunit hindi masyadong malaki ang espasyo sa aking payong, kaya naging malapit kami sa isa't isa. Chen-chai, sabihin mo, kung hinabol kita at hindi ka pumayag, okay lang. Bakit hindi mo pinapansin si Kikyan? Sa totoo lang, matagal nang nagtataka si Shoksin-ru sa tanong na ito. Sa edad na 17, dapat siya ang pinakagusto ng magbarkada, pero nagbigay ako ng isang makatwirang dahilan. Nakita mo na ang kalagayan ng aking pamilya. Ang pag-ibig ay pag-usapan pagkatapos makapasok sa kolehiyo. Ngunit hindi ko inaasahan. Si Shoksin-ru ay tila nakahanap ng daan, ganoon ba? Kung hintayin kitang makapasok sa kolehiyo, papayag ka bang maging boyfriend mo ako? Nang marinig ito, natigilan ako. Hindi ko akalain na sasabihin ni Shoksin-ru ang ganoong bagay, ngunit may kumilos sa aking puso. Naisip ko na nagdesisyon na akong subukang magbago, kaya sinadya kong sabihin, hintayin mo ako hanggang kolehiyo. Dahil determinado na ako sa iyon. Basta papayag kang maging girlfriend mo ako, handa akong maghintay kahit gaano katagal. Matatag na sinabi ni Shoksin-ru. Bahala ka. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya direktang tinanggihan, kundi nagbigay ako ng malabong sagot. Ngunit ang ganitong hindi tiyak na sagot ay nagpasaya kay Shoksin-ru at hindi siya tumigil sa pagtalon sa harap ko. Pumayag ka. Pumayag kang habulin kita. Habang pinapanood ko ang kanyang masayang itsura, bigla kong naalala ang ibang bagay. Kaya mahinahon kong sinabi, ang dapat mong isipin ngayon ay hindi ito. Ano kung gayon? Sa aking puso, ikaw ang pinakamahalaga. Mahigpit na pinisil ni Shoksin-ru ang kanyang maliit na kamao. Ito ang buong kahulugan ng kanyang muling pagkabuhay. Ngunit nang sabihin ko sa kanya na pagkatapos ng katapusan ng linggo ay ang pagsusulit, ang nasasabik na si Shoksin-ru ay parang pinindot ng pause button. Wala na. Kung pumasa ako ng masama sa pagsusulit, ibabalik ako sa dating paaralan. Ngunit kahit gaano namin alalahanin ang pagsusulit, ay nagsimula pa rin ng eksakto sa Lunes. Sa silid-aralan, inaayos ko ang mga libro sa aking mesa bilang paghahanda. Ngunit ang aking mga mata ay nag-aalalang tumingin kay Shoksin-ru. Sa kanyang antas, tiyak na hindi siya makakakuha ng magandang marka. Upang hindi na kailanganin ni Shoksin-ru na lumipat ng paaralan, kailangan kong mag-isip ng paraan. Kaya nagpasya ako sa aking sarili. Kung talagang hindi kaya, kailangan ko siyang tulungang mandaya. Si Shoksin-ru naman ay nakaupo sa kanyang upuan, kinakabahan na pinipiga ang kanyang manggas. Wala na. Ang unang asignatura ay Filipino. Noong una, plano niyang magbasa pagkatapos ng bawat pagsusulit. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pinakamahina niyang asignatura ang unang lalabas. Bigla niyang nakita ako sa tabi at lumiwanag ang kanyang mga mata, tama. Si Chen-chai ay magaling sa pag-aaral. At maganda ang kanyang posisyon, hindi ba perpekto para tulungan akong mandaya? Ngunit sa sandaling iyon, ang guro ng klase ay nagsalita sa isang walang pag-aalinlangan na tono, sa pagsusulit na ito, lahat ay dapat maging seryoso. Kung may makita akong nagmamadaya, huwag kayong magtaka kung ire-report ko kayo para sa pagpapaalis. At ang mga tumutulong sa pandaraya ay pareho ang parusa. Nang marinig ang ganitong kalubhan ng kahihinatnan, ang mga salita na nasa dulo ng dila ni Shoksin-ru ay napilitan na lamang niyang lunukin. Mabilis na nagsimula ang pagsusulit. Si Shoksin-ru ay mukhang wala ng pag-asa sa pagsusulit. Sa gitna ng kanyang pagkalito, palihim kong inihagis ang isang scratch paper na may nakasulat na mga sagot. At ang pangalan ni Shoksin-ru sa lupa sa pagitan naming dalawa. At upang hindi kumalat ang scratch paper, sinadya ko ring lagyan ng ballpen. Pagkatapos gawin ito, umupo ako nang hindi gumagalaw. At mabilis na natuklasan ni Shoksin-ru ang scratch paper sa lupa. Una siyang nagtaka at tumingin sa akin, ngunit wala akong kakaibang galaw. Inakala niya na seryoso lang akong nag-exam at hindi napansin na nahulog ang scratch paper. Ngunit mabilis niyang naisip ang isang tanong. Maaari bang may mga sagot sa scratch paper? Dahil noong nakaraang pagsusulit, ako ang una sa taon. Kung makokopya niya ang aking papel, hindi na niya kailangan pang mag-alala sa kanyang marka sa Filipino. Ngunit siguradong mapapansin ng guro kung yuyuko siya para kunin ito. Sa oras na ito, si Shoksin-ru ay lubhang nag-aalala. Natatakot siya na kung mahuli siya ng guro na nandaraya, maaari akong madamay, lalo na't ang aking kalagayan sa bahay ay hindi maganda. Biglang napansin ng guro na si Jiang Shuli ang kanyang galaw. Shoksin-ru, anong ginagawa mong pag-iling? Natakot si Shoksin-ru at hindi alam kung paano sasagot. Nang makita ito, mabilis akong nagtaas ng kamay upang tawagin ang guro. Chen-chai, may tanong ka ba? Pinalambot ng guro ang kanyang tono dahil ako ang pinaka-nag-improve na estudyante ngayong semestre. Walang guro na hindi magugustuhan ang isang mabuting estudyante. Ma'am, nakalimutan iyong bigyan ako ng scratch paper, mahinahon kong sinabi. Talaga? Tingnan ko, sabi niya. Kinuha ni Jiang Shuli ang isang scratch paper at lumapit upang tingnan. Natuklasan niya na wala talaga sa upuan ko. Noong ibibigay na niya sa akin ang scratch paper, bigla niyang nakita ang scratch paper sa sahig. Ano ito? Nalulungkot na pinanood ni Shoksin-ru si Jiang Shuli na pinulot ang scratch paper. Tapos na, wala na siyang karapatang mag-alinlangan. Pinulot na ng guro ang scratch paper. Ano pa ang kanyang kokopyahin?
Ngunit si Jiang Shuli ay kinuha lang ang scratch paper, tiningnan, at inilagay sa mesa ni Shuxinruo. Shuxinruo, estudyante. Ang careless mo naman. Hindi mo napansin na nahulog ang scratch paper mo sa sahig. Tignan mo, ang iyong mga sagot sa multiple choice ay nasa scratch paper. Hindi mo pa nailipat sa test paper, di ba? Kung ito ay college entrance exam, kailangan mong isumite kapag oras na. Kapag nalaman mo na wala ng oras para sagutan. Habang pinapagalitan siya, pinapabilis ni Jiang Shuli si Shuxinruo. Ano pang hinihintay mo? Isulat mo agad ang sagot sa test paper. Nanginginig na kinuha ni Shuxinruo ang scratch paper. Tumingin siya rito. Hindi lang sagot sa multiple choice ang naroon, pati ang kanyang pangalan ay nasa itaas. Naalala ni Shuxinruo ang pagkakataas ko ng kamay, at kung paano natagpuan ni Jiang Shuli ang scratch paper sa sahig. Bigla niyang naunawaan. Ito ay sinadya kong tulungan siyang mandaya. Nang maunawaan ito, nangumiti si Shuxinruo nang hindi mapigil. Sinasabi mo pang hindi mo ako pinapansin. Sinasabi mo pang hindi mo ako gusto. Binigyan mo pa ako ng sagot. Tiyak na ayaw mo akong lumipat ng paaralan. Pagkatapos ay mabilis niyang kinopya ang mga sagot mula sa scratch paper papunta sa test paper. Hindi nagtagal, natapos ang pagsusulit. Alam kong susundan ako ni Shuxinruo. Kaya pagkatapos kong isumite ang papel, umalis ako agad ng silid-aralan. Pero naabutan pa rin ako ni Shuxinruo. Tumingin muna siya sa paligid. Kung may guro o estudyanteng dumadaan. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at pabulong ng umiti. Chen Chai, classmate. Natatakot ka bang lumipat ako ng paaralan, kaya sinadya mong tulungan ako, tama? Nagkagusto ka na ba sa akin? Pero kahit na nagpa siya na akong magbago, hindi ko pa alam kung dapat kong sabihin ng direkta. Noong nag-iisip ako kung paano takasan ang panunukso ni Shuxinruo. Nakita ko si Jiang Fan na mukhang dismayado sa mga tao. Bigla akong nagka-ideya. Kaya sinabi ko kay Shuxinruo, sige. Dahil sinabi mo na yan, magsasabi na rin ako ng totoo. Nang marinig ito, tumibok ng malakas ang puso ni Shuxinruo. Sasabihin na ba niya sa wakas na gusto niya ako? Ngunit sa susunod na sandali, itinuro ko si Jiang Fan at sinabi. Ang scratch paper ay para kay Jiang. Palagi niyang gustong kopyahin ang mga sagot ko. Ang dahilan kung bakit isinulat ko ang pangalan mo ay dahil natatakot akong matuklasan at ma-expel. Pagkasabi nito, mabilis akong umalis habang nagugulat pa si Shuxinruo. Pinanood niya akong tumakbo palayo. Agad na naunawaan ni Shuxinruo na niloloko ko siya. Nagtatapak siya sa galit. Mabilis na natapos ang buwan ng pagsusulit. Noong nag-aalala pa si Shuxinruo, inanunsyo ng guro na si Jiang Shuli ang mga marka ng buwan ng pagsusulit. Hindi inaasahan. Ako na naman ang top isa ng buong taon, at si Shuxinruo ay nakakuha ng 120 sa Filipino. Ngumiti si Jiang Shuli at sinabi. Sa tingin ko, dapat matuto ang lahat kina Chen Chai at Shuxinruo. Magtulungan sa pag-aaral. Lumapit si Shuxinruo sa akin at mumiti ng malikot. Chen Chai, classmate, ginagawa tayong halimbawa ng guro. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Nagtataka akong nagtanong, ano? Ito ay tinatawag na modelo ng mag-asawa. Ngumiti ng matamis si Shuxinruo. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng excited. Chen Chai, classmate. Sa gabi, huwag na tayong pumunta sa kantin. Ililibre kita sa labas ng paaralan bilang pasasalamat ko sa iyo. Kahit na gusto ko sa puso, hindi ko masabi ng direkta. Tama na, huwag na lang. Ayaw ko pumunta. Humanap ka na lang ng iba. Inalog ni Shuxinruo ang braso ko. Kahit papaano, manliligaw mo ako. Bakit ganyan ka sa akin? Dahil ba gusto mo ako? Kinakabahan ka kapag kasama ako, kaya hindi ka nangangahas na lumabas para kumain kasama ako. Napangiti ako ng bahagya. Shuxinruo, ang galing mo talaga mag-imagine. Nang makita ni Shuxinruo na hindi gumagana ang emotional appeal, nagtatapak siya ng galit. Hindi na lang kumain, hindi na lang. Kakain ako kasama ng iba. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang lalaking estudyante mula sa ibang klase sa harap ni Shuxinruo. Shuxinruo, classmate, maaari ba kitang ilibre sa pagkain? Naiinis si Shuxinruo. Ang sinabi niya kanina na kakain kasama ng iba ay galit lang. Hindi niya inaasahan na may darating talagang lalaki para mag-imbita sa kanya. Mabilis na magpapaliwanag sana si Shuxinruo, ngunit bago pa siya makapag-isip ng sasabihin. Hinawakan ko ang baba ko at dahan-dahang nagsalita. Hindi mo ba sinabing ililibre mo ako? Bakit hindi ka muna umuwi sa dorm para iwan ang bag mo? Pagkatapos, hintayin mo ako sa palaruan. Nang marinig ito, tumalon si Shuxinruo sa tuwa. Ang galing, Chen Chai. Pumayag ka. Alam ko na gusto mo ako. Nagkunwari akong hindi masaya. Kumain lang naman. Ano bang iniisip mo? Pagkasabi, umalis na ako ng silid-aralan. Ngumiti si Shuxinruo. Chen Chai, classmate, magkita tayo. Sa oras na yon, ang lalaking estudyante ay hindi pa alam ang tungkol sa panliligaw ni Shuxinruo sa akin. Shuxinruo, classmate, may inimbita kang lalaki na kumain. Masayang ngumiti si Shuxinruo. Inimbitahan ko ang lalaking gusto ko na kumain. Kung wala ka ng ibang sasabihin, uuna na ako. Pagkatapos ay naghum siya ng kanta habang naglalakad papuntang dorm, iniwan ang lalaking nakatulala sa lugar. Pagkatapos umuwi si Shuxinruo sa dorm at magpalit ng damit, mabilis siyang tumakbo papuntang palaruan para hanapin ako.
Huminga siya ng 2 beses. Estudyanteng Chenchay, nandito na ako. Saan tayo kakain? Si Shoksinru na talagang maganda, kahit konting ayos lang ay tila naging mas maganda pa. Kahit ako ay napatingin ng 2 beses, pero hindi ko sasabihin. Tinatanong mo ba ako? Medyo naguluhan si Shoksinru. Kung hindi ikaw, sino ang tatanungin ko? Akala ko tinatanong mo yung lalaking nyaya mo. Biglang nataranta si Shoksinru. Hindi iyon ang iniisip mo. Nagkataon lang iyon. Hindi ko talaga siya kilala. Dapat maniwala ka sa akin. Ngayon nakita kong parang maiiyak na si Shoksinru. Hindi ko na rin siya pagtripan. Kung wala kang ideya, dadalhin na lang kita sa isang lugar. Kaya dinala ko si Shoksinru sa maliit na restaurant na dati naming pinupuntahan sa nakaraang buhay. Sa ngayon, nakatago pa ito sa isang makitid na eskinita. Sa pababang dilim ng langit, ang tahimik na eskinita ay tila nakakatakot. Maingat na sumunod si Shoksinru sa akin. Parang may kakaibang pakiramdam, hindi ba delikado? Pusang sabi ni Shoksinru. Natatakot ka bang makasalubong ang masasamang tao? O natatakot kang may gawin ako sa'yo? Biro ko. Ngumiti si Shoksinru. Siyempre hindi ako natatakot dahil halos walang tao dito. Kung may masamang tao, ikaw yon. Kung gusto mo akong agawin, tiyak na lalaban ako. Baka lang hindi mo kayang gawin. Tumingin ako kay Shoksinru na puno ng pag-asa. Natawa na lang ako. Ano ba nasa isip ng babaeng ito? Sa edad niya ngayon, 3 taon pa bago magsimula. Di nagtagal, nakarating kami sa pintuan ng isang lumang restaurant. Si Shoksinru ay maingat na sumilip. Nang makita niya ang karatula na may 4 na malaking letra na Chinese restaurant, nagulat siya. Hindi ba ito ang restaurant kung saan niya ako unang dinala sa nakaraang buhay? Bakit naman ito narito? Pagkatapos ay ngumiti si Shoksinru ng masaya. Dito na tayo kumain. Masarap ang pagkain dito. Tuwang-tuwa si Shoksinru. Hindi niya inaasahan na ang unang date namin sa 2 buhay ay sa iisang restaurant kakain. Tumingin ako sa kanya at nagkunwaring nagtataka. Nakapunta ka na rito? Ngumisi si Shoksinru. Minsan, pero matagal na. Pagpasok namin ni Shoksinru sa restaurant, agad siyang nag-order ng gusto niyang kainin sa may-ari, tapos ngumiti sa akin at nagsabi, Estudyanteng Chenchay. Sabi mo, ito ba ay date natin? Sumagot ako ng walang pakialam. Siyempre hindi. Nagmukhang malalaking mata si Shoksinru. Bakit? Pumayag ka na ligawan kita. Hindi ba date ang magkasabay na kumain? Ang sabi ni Shoksinru ay napatawa ako. Kain lang naman ito. Araw-araw akong kumakain kasama si Lao Jiang. Ibig sabihin date din namin yon. Ngumisi si Shoksinru. Huwag mong akalaing ako ay 16 o 17 taong gulang lang. Sinasabi ko sa iyo, kapag magkasamang kumain ang isang lalaki at babae mag-isa, iyon ay date na. Inilabas ni Shoksinru ang dila, tapos seryoso siyang nagsalita. Kaya normal lang na hindi mo alam. Biglang lumapit si Shoksinru ng tahimik. Estudyanteng Chenchay. Totoo, okay lang kahit hindi ka pa nagka-date. Pwede mong subukan sa isang babae. Seryosong sabi ni Shoksinru. Kasama ang ganitong kakaibang payo, nakakatawa ang eksena. Umiti ako ng walang magawa. Gusto mong sabihin, tulad ko. Sunod-sunod na tumango si Shoksinru, tapos nagsalita ng mayabang. Tingnan mo ako, ang ganda ko. Hindi ako naniniwalang wala kang kahit anong interes sa akin. Tiyak na nahihiya kang aminin. Alam ko na lahat yan. Pinaliwanagan ko si Shoksinru. Sa sandaling iyon, inihain ng may-ari ang sopas. Agad na naghain si Shoksinru ng isang mangkok para sa akin, tapos patuloy na nagtanong. Estudyanteng Chenchay. Hindi mo ba talaga iisipin? Kahit gusto ko, pero sa bibig ay tumatanggi. Hindi. Bigla akong nagbago ng usapan. Totoo, tungkol sa pag-ibig. Medyo may pagtataka ako. Pwede mo akong turuan. Tuturuan kita ng wika. Turuan mo ako kung paano magmahal. Para patas lang. Tumango si Shoksinru ng parang walang isip. Pagkaraan ng ilang sandali ay natauhan siya. Masayang umiti at sumigaw. Estudyanteng Chenchay, hindi ba ako nagkamali ng dinig? Sinasabi mo bang turuan kita kung paano magmahal? Nagkunwari akong hindi kontento. Ayaw mo ba? Ngumiti si Shoksinru. Gusto, sobrang gusto. Kung ayaw. Ibig sabihin may problema sa utak ko. Nagkunwaring umubo si Shoksinru. Dahil si Teacher Shu ang magtuturo. Kaya dapat makinig ka ng mabuti sa mga kahilingan ko. Dahil turuan kita magmahal, tiyak na. Kailangan may subject na pagtuturan, di ba? Kaya ako, bilang guro, para sa kabutihan ng lahat, ako na ang magiging subject mo. At ako naman ang tanging nanliligaw sa'yo, kaya patas ito, di ba? Seryosong sabi ni Shoksinru. Parang kinakausap niya ang isang puro na batang lalaki na walang alam sa pag-ibig. Pinigilan ko ang tawa. Hindi ako natawa. Umikot ang maliit na mata ni Shoksinru. Estudyanteng Chenchay. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Simulan na natin ang unang aralin. Sumagot ako ng walang pakialam. Sinabi mo, si Shoksinru ay tumayo at kinuha ang aking mangkok. Kapag magkasintahan, dapat laging magkalapit, gaya ng sa pagkain. Gusto mo ng seaweed soup, kaya dapat ako ang maghain para sa'yo. At saka, kinuha ko ang mangkok at uminom, saka si Shoksinru ay pumitas ng talong at inialay sa akin, gaya ng gusto mong braised eggplant. Ibuka mo ang iyong bibig, walang imik akong napatingin sa kanya,
tinuturuan mo ba ako na parang 3 taong gulang? Nagbibigay lang ng halimbawa, sabi niya, ang mahalaga, kapag mabait sa iyo ang kasintahan, dapat tanggapin mo lang. Nagbuod si Shoksinru, napangiti ako ng walang magawa, ano ang gagawin ko? Itinuro niya ang pinggan, pwede mo akong tularan. Gaya ng gusto ko ang patatas at karne, kumuha ka ng ilan, kaya kinuha ko ang patatas at karne at inilapit kay Shoksinru. Masayang-masaya siyang kumain ng isang subo, tama yan. Pagkatapos, sunod-sunod akong inalayan ni Shoksinru ng ulam. At bawat subo na iniaalay niya ay paborito ko, saka pinapakain niya ako sa kanya. Mula -8 hanggang halos -9, kahit busog na ang tiyan ni Shoksinru, tinawag pa rin niya ang may-ari para magdagdag ng ulam. Umiti ako ng pilit, hindi ka pa ba busog? Masayang sabi ni Shoksinru, busog na, pero gusto ko pa rin kumain. Masarap ang pagpapakain mo. Eh di hindi na kumain, bayaran na. Sabi ko at binayaran ko na ang bill. Agad na sabi ni Shoksinru, kaibigang Chenchay, sabi ko ako ang manlilibre sa'yo. Umiti ako ng mahina. Kung magkasintahan na kumakain sa labas, sino ang magbabayad? Napabulala si Shoksinru ng TO. At umurong siya. Pagkatapos magbayad, umalis kami ng restaurant. Noon ay ganap ng dilim. Tulad ng maraming babae, takot si Shoksinru sa dilim, kaya sumabit siya sa damit ko habang naglalakad. Kaibigang Chenchay, magaling ka, marunong kang magprotekta sa kasintahan. Masaya ang mukha ni Shoksinru, pero hindi pa tayo pwedeng bumalik sa dormitoryo. Bakit? Tanong ko nang may pagtataka. Umiti si Shoksinru at parang natural na sabi, dahil pagkatapos kumain. Gusto ng kasintahan ng milk tea, kailangan samahan siya ng kasintahan. Kaya sa kahilingan ni Shoksinru, pumunta kami sa isang milk tea shop sa labas ng paaralan, umorder ng 2 tasa ng chocolate-flavored milk tea. Inilapit ni Shoksinru ang lig, at sinipsip ang nasa tasa ko gamit ang straw ko, pagkatapos ay sinipsip ang pearl sa milk tea. Ang bata mo naman. Tiningnan ko siya nang walang magawa, kahit hindi ito ang edad natin noon, kahit 17 taon pa tayo. Ang gawa mo, napakabata pa rin. Saan bata, kaibigang Chenchay? Tingnan mo, hindi ka nakinig ng mabuti sa klase. Ipinatong ni Shoksinru ang mga kamay sa baywang at nagkunwaring seryoso. Ito ay tinatawag na babae ang nag-initiate ng pagiging malapit sa iyo, hindi mo siya pwedeng sabihing bata. Ano dapat ang sabihin ko? Tumingin ako ng may interes sa babaeng may inosenteng mukha sa harap ko. Dapat mong sabihin, Sinta, napaka-cute mo. Nababaliw ako sa iyo. Ang sinabi ni Shoksinru ay halos hindi ko mapigilang tumawa. Kinaumagahan, gaya ng dati, bumili ako ng tinapay at pumasok sa silid-aralan. Pero ngayon, nauna pa sa akin si Shoksinru. Kaibigang Chenchay, ang gatas mo. Inilapag niya ang gatas sa aking mesa. Mula noong unang araw na lumipat siya, araw-araw siyang nagdadala sa akin ng isang kahon ng gatas. Kahit lagi kong hindi tinitingnan. At sa tuwing break, itinatapon ko ang gatas sa drawer niya. Pero ngayon, kinuha ko ito at sinaksakan ng straw, salamat. Masayang umiling si Shoksinru at mumiti, walang anuman. Dahil hindi lang para sa'yo yan. Iinumin ko rin. Nalito ako sa sinabi niya. Isang kahon ng gatas, paano ito iinumin ng 2? Ngunit sa sumunod na saglit, kumuha si Shoksinru ng isa pang straw mula sa kung saan, at ipinasok ito sa tabi ng straw ko. Hindi na ako nakaimik. Nauna si Shoksinru na magsalita, kung magtatanong ka, ito ay pagtuturo. Matuto ka. Bago mag-8:08, pumasok si Enye, Jiang Shuli, ang advisor, sa silid-aralan. Inalis niya ang kanyang lalamunan at inihayag, gaganapin ang regular na pulong ng mga magulang sa Biyernes. Pagkatapos sabihin yon, pinag-aral na niya ang lahat ng libro. Pagkatapos ng unang klase, agad na humarap si Shoksinru at mumiti sa akin ng masaya. Bakit mo ako tinitingnan? Napatingin ako sa kanya. Dahil gwapo ka. Huminto si Shoksinru at nang mapansin na wala akong reaksyon, kahit ang tingin ko ay nasa aralin na katatapos lang basahin, nagreklamo siya, uy. Kaibigang Chenchay, dapat sabihin mong gwapo ka rin. Tumango ako at walang gana. Gwapo ka rin. Tiningnan ako ni Shoksinru na parang nagtatawanan. Bigla siyang nagalit, di lumiko ka at tingnan mo ako. Isang buong araw ng klase. Si Shoksinru ay nasiyahan dahil sa ganitong paraan ng pagtuturo ng pag-ibig, basta hindi sobra-sobra. Ginagawa ko ang lahat ng utos niya, tulad ng pagsulat ng takdang aralin gamit ang aking pluma at pagbigkas ng mga formula at aralin sa akin muna. Ang paraang ito ay may dahilan dahil sa paaralan, ang sabay na kumain sa kantina. At ang pag-aya sa akin na maglakad sa palaruan ay hindi maginhawa. At ang dahilan ko ay lohikal, paano kung makita tayo ng guro? Hindi napigilan ni Shoksinru na isipin, matatandang mag-asawa na tayo, ano pa ang katatakutan sa guro? Sa wakas ay dumating na ang gabi ng self-study, si Jiang Shuli ay tinawag ng grade director para sa isang pulong, kaya si Zhang Hao, bilang monitor, ang naupo sa entablado upang pangasiwaan ang kaayusan. Chenchay, wala na bang guro ngayon? Sabi ni Shoksinru habang pumihit siya patungo sa akin. At ano naman ang ituturo mo sa akin? Siyempre alam ko na ginagamit niya ang pagtuturo sa akin ng pag-ibig para akong bulahin. Isipin ko nga, ang araling ito ay napakahalaga, seryosong sabi ni Shoksinru.
Hindi ba sa Biyernes ay may pulong ng mga magulang? Alam mo ba kung ano ang tawag dito sa pagitan ng magkasintahan? Nang marinig ko iyon ay nasabi ko agad na pakikipagkita sa mga magulang. Chenchay, ang talino mo naman, walang magawa akong napailing sa kanya. Itong babaeng ito, baka inaakala niya na siya ay 7 taong gulang pa lamang, kaya umupo ako ng tuwid at sinabing tama na. Ngayon ay gabi ng self-study, tapos na ang oras ng pagtuturo mo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi na intindihan ni Shuksinru, sinabi ko na tuturuan mo ako ng pag-ibig, at ako naman ay tutulong sa iyo sa Filipino. Sa gabi ng self-study, tutulungan kita sa pag-aaral. Paano mo ako tutulungan? Lunok ng laway si Shuksinru dahil sa kaba. Dahil sa sobrang sigla mo sa pagtuturo sa akin, kailangan ko ring gawing doble ang sigla ko. Nang marinig iyon ni Shuksinru ay nagulat siya sa tuwa. Talaga ba? Ngunit napangisi ako, isulat ng 20 beses ang klasikal na Chino na itinuro ngayon. Hindi inaasahan ni Shuksinru na ang tinatawag na dobleng sigla ay ang pagsulat ng klasikal na Chino, nakakainis. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pinakanakakainis ay hindi ang pagsulat ng klasikal na Chino nang mag-aya siyang kumain sa labas ng paaralan pagkatapos ng klase. Bigla ko siyang binigyan ng isang aklat ng Filipino, gawin mo lahat ang pahinang tiniklop ko, susuriin ko bukas. Napatulala si Shuksinru, binibigyan mo ba ako ng takdang aralin kung hindi ko matapos? Huwag mo na akong turuan ng pag-ibig, unahin mo munang ayusin ang sarili mo, sige. Gagawin ko, mahinang sabi ni Shuksinru, ang bantang ito ay nakamamatay para sa kanya. Pagbalik sa dormitoryo, bumuntong hininga si Shuksinru, nagtatakang tanong ni Lin Xiahua. Bakit kahapon ay puno ka ng kaligayahan, amoy pag-ibig, ngayon naman ay parang lanta ka na? Naglabas si Shuksinru ng aklat na ibinigay ko sa kanya na may gulong mukha, hindi ba bumili ka pa ng aklat? Nanlaki ang mata ni Lin Xiahua. Simula nang lumipat si Shuksinru dito, sa tuwing gagawa siya ng takdang aralin ay malungkot ang mukha, bakit ngayon ay kusang dinadagdagan niya ang kanyang gawain? Wala akong magawa, sabi ni Shuksinru, iyon ay iniatas ni Chenchay, biglang naintindihan ni Lin Xiahua. Lumapit siya at tinapik ang balikat ni Shuksinru, seryosong sinabi, Little Ru, huwag kang masyadong magdusa. Isipin mo na lang, ang aklat ni Chenchay kasama ang sulat kamay mo, iyon ang bunga ng inyong pag-ibig. Napakamot si Shuksinru sa ulo, ang bunga ng pag-ibig ng iba ay mga bata, pero sa kanya, isang aklat ito. Linggo ng umaga, ang bawat estudyante sa klase ay malungkot ang mukha, dahil sa hapon ay magkakaroon ng pulong ng mga magulang. Ang mga may mababang marka ay tiyak na takot sa paninita ng mga magulang, at ang matataas naman ay nag-aalala sa kanilang masamang pag-ugali sa klase. Baka magsumbong ang guro, siguro sa buong klase, ako lang ang tila kalmado. Kahit si Shuksinru ay nanginginig na ang kamao, sobrang kinakabahan. Chenchay, hindi ka ba kinakabahan? Walang magawa akong napailing sa kanya, wala ring magagawa kong kabahan. Ang marka at pag-ugali ay tiyak na, at saka, hindi ba maganda ang marka mo sa pagsusulit, ay hindi naman ako kinakabahan. Punong-puno ng emosyon na sabi ni Shuksinru, kinakabahan ako, dahil hindi mo pa natatapos ang aking munting klase ng pag-ibig. Paano kung makita ko na ang magiging biyenan, napangisi ako, ano ba talaga ang iniisip ng babaeng ito? Bakit pagkatapos ng muling pagsilang, mula sa isang matalinong malamig na babaeng bumalik siya sa kanyang dating sirasirang high school na pagkatao, oras ng tanghalian. Ito ang oras na dumating ang mga magulang ng mga estudyante sa paaralan, halos lahat ay nasa harap ng silid-aralan, naghihintay ng maayos. Di nagtagal, lumabas ang aking ama mula sa karamihan, para ipagdiwang ang aking magandang marka, binilhan niya ako ng cellphone. Pagpasok ng aking ama sa silid-aralan, agad lumapit si Shuksinru, Chenchay, itago mo na ang numero ko. Nagmamadali niyang inilabas ang kanyang cellphone, susundan ko sana ang numero ni Shuksinru, buti na lang at nakareact ako agad. Matapos sabihin ni Shuksinru ang kanyang numero, inilagay ko ito ng tama, ngunit bigla siyang pumigil. Paano mo na ilagay ang pangalan ko? Hindi masayang sabi ni Shuksinru, ano ba dapat ang ilagay ko? Napangisi ako, agad kong naintindihan kung ano ang balak ng babaeng ito, sabi ni Shuksinru na parang may alam. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, dapat mo akong ituring na kasintahan, sino ba ang naglalagay ng buong pangalan ng kanyang kasintahan? Dapat mong isulat na mahal, asawa, mahina akong natawa. Sadyang sinabi ko, iyon na ang huli, talaga ba? Agad nagliwanag ang mga mata ni Shuksinru, matagal na niyang hindi narinig na tawagin ko siyang asawa, ngunit nang tumingin siya pababa. Nakita niyang ang nailagay ko ay lola, biglang nataranta si Shuksinru, ganito ba siya katanda? Agad niyang sinubukang agawin ang aking cellphone para burahin ang pangalawang salita, ngunit sa sandaling iyon. May narinig na malamig na boses ng babae sa kanyang likuran, Shuksinru, babaeng babae ka pa. Ano ba ang ginagawa mo? Nanigas si Shuksinru at dahan-dahang lumingon. Nanay, wala naman akong ginagawa. Wala talaga. Pero ang tingin ng nanay ni Shuksinru ay direktang dumako sa akin. Hindi naman siya boba. Ang kanyang anak ay masyadong malapit sa isang lalaki sa paaralan, malamang may problema. Pero sa oras na yon, ako ay humakbang pasulong.
Tahimik kong sinabi, Tita, sa tingin ko matutulungan niyo si Shuxinru sa kanyang pag-aaral. Pag-aaral? Nagulat sandali ang nanay ni Shuxinru. Hindi niya inaasahan na hindi lang ako nahiya. Kundi kaya ko pang kausapin siya ng mahinahon. Iyon ay nagbigay sa kanya ng maling akala, baka mali ang kanyang naisip. Na ang anak niya ay walang hilig magka-crush. Tumango ako at sinabi, siguro Jiang. Ang nag-utos sa akin na tulungan si Shuxinru sa Filipino. Kaya sa tingin ko, dapat kong sabihin sa inyo ang mga aspetong kailangan niyang pagbutihin. Ah, ikaw pala ang tinutukoy ni Xiaoru. Unti-unting lumamig ang ekspresyon ng nanay ni Shuxinru. Dahil pinadala na ng advisor ang resulta ng pagsusulit ni Shuxinru, nakita na niya ito. Ang pag-unlad ni Shuxinru sa Filipino. At ngayon, handa rin siyang magpasalamat sa kaklase na tumutulong sa kanyang anak. Na, sabi mo kanina na kayang pang pagbutihin ni Xiaoru ang marka, tanong ng nanay ni Shuxinru. Sa kanyang pagtatanong, mahinahon akong sumagot. Kahit nakakuha si Shuxinru ng 120 puntos sa pagsusulit na ito. Pero karamihan sa mga tanong ay inayos ko para sa kanya. Itinuturing itong sobrang galing. Kung gusto niyang makuha ulit ang ganito kataas sa susunod na buwan ng pagsusulit, kailangan niyang magsikap pa. Naliwanagan ako, hindi ko inaasahan na ganito pala katalino ang anak ko noong bata pa siya. Ang pagpapaliwanag sa marka ng buwan ng pagsusulit bilang sobrang galing, kung hindi siya mandaya sa susunod, kahit mababa ang marka, pwedeng sabihin na normal lang. Ganoon ba? Estudyante, maraming salamat. Ngumiti ang nanay ni Shuxinru at magalang na nagsabi, na, sabi mo may mga aspeto pa siyang mapapabuti. Bilang kanyang ina, ano ang dapat kong gawin? Nang marinig iyon, umisi ako at palihim na tumingin kay Shuxinru. Pagkatapos ay ngumiti at sinabi, bilhan mo siya ng maraming gabay sa pag-aaral. Ito ang mga nilista ko sa cellphone. Tingnan mo muna.